Alam nyo ba na may isang variety ng melon na bihira mong makikita sa Pilipinas? Ito ang Japanese melon. Yan, you see it's green, no? So green melon. Oh, smells sweet already. Sweet already. Opo. So here, wow, it's really juicy na. Yan. Ganyan siya. Nagluhoy ako. Bango. Mabango na siya. Ayan, para makita nila. Diyos Mario Joseph. At inaral ng Bukid Amara ang sikreto kung paano ito mapapalago sa ating bansa. Gamit ang ilang scientific farming methods at automated greenhouse. Gagawin natin yung first stage ng production Japanese melon. Ito yung tinatawag nating pre-germ. So yan, latag lang natin yung tissue. After nya, basain lang natin yung tissue. Hanay lang natin yung ating mga buto. After po nating mahanay yung ating mga buto, tatakpan na po natin alit ng tissue. Para po hindi naman siya exposed sa sunlight kasi kailangan din po ng buto na dark po. Tinatawag natin dark treatment. So kailangan natin lagyan ng label, yung variety, saka kung anong date natin siya tinanim. Para alam natin kung kailan siya kailangang i-transplant. Ito na yung gagamitin natin kapag yung ating seeds ay may pumutok na. 1 to 3 days ng pre-germ. Then kapag yung buto, meron na ditong tumubo, yun yung ilalagay natin dito sa ating seedling tray. Ginagawa natin yung pre-germination para ma-sure natin na pantay-pantay yung ating seedling. So kung tayo ay nag-pre-germ, lahat ng ilalagay natin dito sa seedling tray, lahat po ay may tubo na. So magkakaroon tayo ng equal seedling. So ito po yung 34 days after sowing. Ang mga activity po na ginagawa namin dito ay yung pag-prune po. So yan, tatanggalin lang natin itong mga side shoot. So ito, tinatanggal natin yung mga side shoot para mag-focus yung nutrients punta dito sa growing point. After natin tanggalin yung mga side shoot, makikita natin dito may mga open siya. So lalagyan lang natin itong fungicide para hindi makapasok yung mga sakit. Yan. So pinoprotektahan lang natin yung halaman. Ang fruiting vines ay tumutubo sa isang soilless drip irrigation mechanism na nakakatulong para maiwasan ang cross-contamination sakaling may halamang magkaroon ng sakit o pagkabulok. So ito yung timer natin para sa ating flood and drain. I-open ko lang. Kapag sapat na ang laki ng fruiting vine, pwede na itong i-hand pollinate. Ito naman, papakita ko sa inyo yung 41 days after sowing. Malapit na siya ma-pollinate. Makikita nyo, may mga flower na siya. Sinusukat namin yung laki ng dahon. Kailangan from dito hanggang dito sa ilalim, 25 to 30 cm. Para makapag-decide kami kung itutuloy na namin yung pollination. Kalimitan sa Japanese melon, kami ay nagpo-pollinate sa 14 node. Ano nga ba yung node? Ito po ang pagbibilang ng node. Yung pinagdudugtungan ng dahon. So, ito ang bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, yung 12 pababa, nilinisan na muna namin. Para makapag-decide kami kung itutuloy ba namin yung 14 node. So, malalaman natin kung babae o lalaki yung bulaklak dito. Kapag may ganito, makikita kayong usbong. Ito yung tinatawag na ovary. So, yan yung babae. Then, ito naman yung lalaki. Makikita mo wala siyang ovary. Kung ito ay buka na, pag buka na po siya, tatanggalin lang yung petal. So, kunin lang natin yung lalaki na bulaklak. Tanggalin natin yung petals. Ganito lang. Ito na. So, yun, makikita natin yung yellow na powder, yung tinatawag na pollen. So, yun yung ating dinidikit dun sa female na flower. Then, after ma-pollinate, nagpo-pollinate kami ng 3 fruits.
Then kapag egg size na siya, doon kami mamimili kung sino yung aming papatuloyin. So puputulin na namin yung dalawang na pollinate. Ititira lang namin ay isa. Then ito pong pataas, nililinisan na namin para wala na siyang kaagaw. Para yung nutrients focus na doon sa prutas. Then nagme-maintain lang kami ng 25 to 27 leaves sa taas. Pag ito ay 25 na, pinipinch namin yung tuktok. Para talaga yung nutrients ay focus doon sa growing point na ating prutas. Dahil masela ng Japanese melon, ang Bukid Amara ay may automatic switches na nagko-control sa circulating fan at water source sa loob ng greenhouse. Meron din itong side sleeves na nagbibigay ng proteksyon mula sa extreme weather conditions. Eto mga Kapud Explorer, papakita ko sa inyo yung aming control panel saka yung system na ginagamit namin dito sa greenhouse. So binababa namin to kapag umuulan. So kapag mainit naman, ino-open namin yung shade net namin saka yung fan para yung temperature ay ma-maintain. Then dito naman yung pump, kailangan naka-auto para mag-connect sila dito sa timer. So dito sa timer, nakalagay na din siya sa app. So pwede namin siyang i-control using our phone. So dito sa timer, dito nakalagay anong oras mag-irrigate at saka ilang minuto siya mag-irrigate. So ito naman yung auto dosing namin. Ito yung tinatawag namin na Nido Pro. So naka-up din po siya. Halimbawa ilalagay lang namin sa app na 2EC, ibig sabihin yun yung sa pataba. Pag na-read niya na 1.9, kusya siya mag-inject ng fertilizer para maging 2EC. So ito yung mga fertilizer namin. Yung fertilizer namin, sarili po namin silang gawa. Nandito po tayo sa stage 3, ang fruiting stage. Meron tayong iba't ibang stage sa fruiting. Ito yung tinatawag na fruit expansion, fruit netting at sugar build-up. Ngayon, nandito tayo ngayon sa sugar build-up. 11 days na lang, pwede na natin siyang i-harvest. Then makikita nyo may iba't ibang color ng tali. Ito yung nag-i-indicate kung anong date siya pinollinate. Kasi base doon sa date ng pollination, doon namin malalaman kailan siya i-harvest. May iba't ibang variety na may 45 to 50 days after pollination, pwede na siyang i-harvest. Then makikita nyo dito, isang fruit lang sa isang halaman. Kasi mine-maintain namin ay yung quality. Quality yung habol namin.